Philippine National Police CIDG prioridad ngayon ang investigasyon hinggil sa naging banta ni Vice President Sara Duterte. Presidential Security Command, nakataas na din ang alerto. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Kumikilos na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG para imbestigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, natanggap na niya ang utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na imbestigahan ang naging banta na ito ng pangalawang Pangulo. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Presidential Security Command bilang bahagi ng kanilang investigasyon na kanilang binigyang prioridad. We will make a chronological events of this. We will make the complete records of this. And then after that, we'll analyze and discuss these facts of the case vis-a-vis the possible laws na magka-come into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? Sa hiwalay na mensahe ni Marbil, sinabi nito na bagaman ang CIDG ang nangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation. Ang National Security Council o NSC, pumalag din sa banta ni Vice President Duterte. Sa isang statement, sinabi ng NSC na itinuturing nila na national security concern ang mga binitawang salita ng pangalawang Pangulo. Bukod sa PNP, nakaalerto na ang security protocols ng Presidential Security Command kasunod ng direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang mga naging pahayag ni Duterte. Ayon sa PSC, pinaigting at naka-heightened alert na sila. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa law enforcement agencies para matukoy, maiwasan at mapigil ang anumang banta laban sa Pangulo at sa First Family. Git ng PSC, anumang banta sa buhay ng Pangulo at sa First Family kahit saan ito nagmula. Lalo na kung ginawa ito ng hayagan sa publiko ay hindi nila ipagsasawalang bahala. Itinuturing din nila itong usapin ng pambansang seguridad at gagawin ang lahat ng kanilang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Hindi rin ipinagkibit balikat ng palasyo ang naging mga pahayag ng pangalawang Pangulo na nangontrata na umano ito ng isang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos oras na may masamang mangyari sa kanya. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinarating na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang banta sa Presidential Security Command para sa kaukulang aksyon. Anuman anilang banta sa buhay ng Chief Executive ay dapat seryosohin, lalo't ang bantang ito ng Vice Presidente ay hayagang ipinabot sa malinaw at tiyak na mga salita. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.